Makabansa, Grade 1. Quarter 4, Week 1. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay tungkulin ng punong barangay o chieftain at mga tungkulin ng kaagapay ng punong barangay. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang tungkulin ng punong barangay o chieftain at mga tungkulin ng kaagapay ng punong barangay. Day 1. Mga layunin. Una, natutukoy ang namumuno sa kinabibilangang pamayanan. At pangalawa, nasasabi ang tungkulin ng pinuno ng pamayanan. Para sa nilalaman o paksa ng ating aralin, ito ay ang tungkulin ng punong barangay o chieftain. Sa araw na ito ay tutukuyin natin ang iba't ibang tao na namumuno sa pamayanan at ilalarawan natin sila. Basahin ang mga sumusunod na salita at ang kahulugan ng bawat isa. Pamayanan. Ano nga ba ang kahulugan ng pamayanan? Ito ay partikular na pook na pinaninirahan ng mga tao. Halimbawa, ang aming pamayanan ay binubuo ng iba't ibang mga tao at estruktura. Namumuno. Ano nga ba ang kahulugan ng namumuno? Siya ang nangunguna sa mga gawain bilang pinuno. Halimbawa, madaming namumuno sa aming pamayanan na tumutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Baybayin at basahin naman natin ang mga salita. Pamayanan. Ang pagbabaybay nito ay pa-ma-ya-nan. Ito ay may 4 na pantig. Ulitin nyo nga mga bata. Pa-ma-ya-nan. Namumuno. Pantigin naman ang salitang ito. Na-mu-mu-no. Ito ay may 4 na pantig. Ulitin nyo nga mga bata. Na-mu-mu-no. Ngayon naman ay gawin ang larong ito. Ayusin ang mga titik para mabuo ang hinahanap na salita. Narito ang mga ginulong titik upang mabuo ang bawat salita. Para sa unang salita, ano kaya ang mabubuo natin sa ginulong titik na ito? Magaling! Ito ay kapitan. Ano naman kaya ang mabubuo nating salita sa ginulong titik na ito? Tama! Ito ay tanod. Para naman sa pangatlo, ano naman kayang salita ang mabubuo natin sa ginulong titik na ito? Tama! Ito ay purok leader. At para naman sa panghuling salita, ano kaya ang mabubuo natin sa ginulong titik na ito? Chieftain. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, ano ang mga nabuong salita? Tama! Ang mga nabuong salita ay kapitan, tanod, purok leader, chieftain. Pangalawang tanong, kilala ba ninyo ang mga ito sa inyong pamayanan? At pangatlong tanong, ano sa tingin ninyo ang mga tungkulin nila?
Ang mga nabanggit na mga salita ay mga taong namumuno sa pamayanan. Sila ang nangangasiwa sa kalagayan at kapakanan ng mga tao. Ang mga taong namumuno sa pamayanan ay ang kapitan ng barangay or chieftain, barangay tanod, purok leader, sangguniang kabataan chairman, at kagawad ng barangay. Ang kapitan ang pangunahing namumuno sa barangay. Siya ang gumagawa ng mga desisyon, nagpapatupad ng mga programa at proyekto at nangunguna sa paglutas ng mga suliranin ng pamayanan para sa ikabubuti ng lahat. Samantala, ang chieftain ay karaniwang namumuno sa isang katutubong pamayanan o tribo. Siya ang gumagabay sa kanyang nasasakupan, nagpapanatili ng tradisyon at kaayusan, at nangangalaga sa kapakanan ng kanyang komunidad. Sa ibang pamayanan, ang tawag sa kapitan ng barangay ay chieftain. Ang tanod ay may tungkuling magbantay sa kapayapaan at kaayusan ng pamayanan. Siya ang tumutulong sa pagpapatupad ng mga patakaran, nagroronda sa barangay at nagbabantay upang maiwasan ang krimen at gulo. Ang purok leader naman ay tumutulong sa kapitan sa pamumuno sa mas maliit na bahagi ng barangay. Siya ang nag-uugnay sa mga mamamayan ng purok at sa pamunuan ng barangay at tumutulong sa pagpapatupad ng mga proyekto at alituntunin. Ang sangguniang kabataan chairman ang namumuno sa kabataan ng barangay. Siya ang gumagawa at nagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa kabataan tulad ng palakasan, edukasyon, kalusugan at pagsasanay sa pamumuno. Kinakatawan din niya ang mga kabataan sa sangguniang barangay upang maiparating ang kanilang mga pangangailangan at suhestyon at sinisiguro niyang aktibong nakikilahok ang kabataan sa mga gawain ng barangay. Samantala, ang barangay kagawad ay kasapi ng sangguniang barangay na tumutulong sa barangay kapitan sa pamamahala ng barangay. Siya ay gumagawa ng mga ordinansa at resolusyon para sa kaayusan, kaligtasan at kaunlaran ng pamayanan. May kanya-kanyang komite ang mga kagawad tulad ng kalusugan, edukasyon, kapayapaan at kaayusan at kalikasan na kanilang pinangangasiwaan. Tungkulin din nilang pakinggan ang hinahing ng mga mamamayan at magbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng buong barangay. Ngayon ay basahin natin ang isang kwento na may pamagat na Si Kapitan Tomas at ang Barangay Maligaya. Handa na ba kayong magbasa mga bata? Si Kapitan Tomas at ang Barangay Maligaya. Sa Barangay Maligaya, naninirahan si Lino, isang batang mausisa. Isang araw, tinanong niya ang kanyang nanay, "Sino po ba si Kapitan Tomas?" Ngumiti ang kanyang nanay at sinabi, "Si Kapitan Tomas ang ating punong barangay. Siya ang nag-aalaga sa ating pamayanan." Pumunta sila sa barangay hall at ipinakita ni Kapitan Tomas kay Lino ang kanyang trabaho. "Ako ang namamahala sa paglutas ng mga problema at pangangailangan ng ating lugar," sabi ni Kapitan Tomas. Pumunta rin sila sa palengke. "Tinitiyak ko na malinis at ligtas dito," paliwanag ni Kapitan Tomas. Sa paaralan naman, sinabi ni Kapitan Tomas, "Sinusuportahan ko ang mga guro at estudyante para sa maayos na pag-aaral." Namangha si Lino sa dami ng ginagawa ni Kapitan Tomas. "Salamat po, Kapitan Tomas," sabi niya. "Mahalaga po palang inyong trabaho sa ating pamayanan." "Oo, Lino," sabi ni Kapitan Tomas. "Ang bawat isa sa atin ay may tungkuling dapat gampanan para sa ikabubuti ng ating barangay."
Ngayon naman, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang katanungan, ano ang pangalan ng barangay sa kwento? Tama! Ang pangalan ng barangay ay Barangay Maligaya. Pangalawang tanong, ano ang pangalan ng kapitan ng barangay sa kwento? Tama! Ang pangalan ng kapitan ay si Kapitan Tomas. Pangatlong tanong, ano ang tungkulin ng punong barangay? Tama! Siya ang nag-aalaga sa pamayanan. Siya ang namamahala sa paglutas ng mga problema at pangangailangan ng lugar. Tingnan ang larawang ito. Ang larawang ito ay mga kabataang naglalaro sa liga ng basketball. Sa larawang ito makikita ang mga kabataang naglalaro sa liga ng basketball. Ipinapakita nito ang pagkakaisa, disiplina at aktibong pakikilahok ng kabataan sa mga gawaing pampalakasan. Ang kapitan ng barangay ang sumusuporta at nagpapahintulot sa pagsasagawa ng liga. Tungkulin niyang tiyakin na may maayos na lugar, sapat na pondo at ligtas na kapaligiran para sa mga kabataang kalahok, kadalasan sa pakikipagtulungan sa SK. Pagmasdan naman ang larawang ito. Ito ay mga kabataang naglalaro sa liga ng volleyball. Sa larawang ito, makikita ang mga kabataang naglalaro ng liga ng volleyball. Ipinapakita rin nito ang pagtutulungan at pagkakaroon ng malusog na pamumuhay. Ang mga namumuno sa barangay, kabilang ang kapitan, ay may mahalagang papel sa pag-organisa ng ganitong mga gawain. Sila ang tumutulong sa pagplano ng programa, pagbibigay ng kagamitan, at pagsiguro na ang aktibidad ay bukas at kapaki-pakinabang para sa lahat ng kabataan. Pagmasdan naman ang larawang ito. Ito ay donation drive ng mga laruan at damit sa barangay. Sa larawang ito, makikita ang isang donation drive kung saan nagtutulungan ang mga tao upang magbigay ng damit at iba pang gamit. Ipinapakita nito ang malasakit at bayanihan sa pamayanan. Ang kapitan ng barangay at iba pang namumuno ang nangunguna sa pag-organisa ng donation drive, pag-anyaya sa mga mamamayan na makilahok, at pagsisiguro na ang mga donasyon ay maayos na naipamamahagi sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, napapalakas ang pagkakaisa at pagtutulungan sa loob ng pamayanan. Day 2. Mga layunin. Una, natutukoy ang iba pang pinuno o kaagapay ng pinuno ng pamayanan. Pangalawa, nasasabi ang tungkulin ng iba pang pinuno o kaagapay ng pinuno ng pamayanan. Para sa nilalaman o paksa ng araling ito ay mga tungkulin ng kaagapay ng punong barangay. Sa araw na ito ay tutukuyin natin ang mga tungkulin ng iba pang mga namumuno sa barangay o kaagapay ng kapitan. Basahin ang mga sumusunod na salita at ang kahulugan ng bawat isa. Pamayanan. Ito ay partikular na pook na pinaninirahan ng mga tao. Halimbawa, ang bawat kasapi ng pamayanan ay may tungkuling tumulong upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng lugar. Namumuno. Siya ang nangunguna sa mga gawain bilang pinuno. Halimbawa, ang punong barangay ang namumuno sa pamayanan upang masiguro ang kapakanan ng mga mamamayan. Baybayin at basahin natin ang mga salita. Pamayanan. Pa-ma-ya-nan. Kayo naman mga bata. Namumuno. Na-mu-mu-no. Kayo naman mga bata.
Magaling! Panoorin ang video. Ang source ng video ay mula sa ABS-CBN News. I-search ang video sa link na ito. Pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito, ay sagutin naman ang tanong na ito. Ano ang trabaho ng kapitan at ng mga kagawad ayon sa video? Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Bakit mahalaga ang tungkulin ng isang kapitan ng barangay? Tama! Mahalaga ang tungkulin ng kapitan ng barangay dahil siya ang pangunahing namumuno at gumagabay sa pamayanan. Siya ang nagpapatupad ng mga batas at ordinansa ng barangay, nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan at nangunguna sa mga programang makatutulong sa kaligtasan at kaunlaran ng mga mamamayan. Tungkulin din niyang pakinggan ang mga suliranin ng mga tao at maghanap ng solusyon para sa ikabubuti ng buong barangay. Pangalawang tanong, ano ang ginagawa ng SK Chairman? Tama! Ang SK Chairman ang namumuno sa mga kabataan sa barangay. Siya ang nagpaplano at nagpapatupad ng mga gawain at proyekto para sa kabataan tulad ng palakasan, edukasyon at iba pang makabuluhang aktibidad. Kinakatawan din niya ang kabataan sa sangguniang barangay at sinisiguro na ang boses at pangangailangan ng mga kabataan ay napapakinggan at natutugunan. Ang sangguniang kabataang kagawad ay may mahalagang tungkulin sa pamayanan, lalo na sa sektor ng kabataan. Siya ay tumutulong sa SK Chairman sa pagpaplano, pag-oorganisa at pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa kabataan ng barangay. Kabilang dito ang mga gawain sa palakasan, edukasyon, kalusugan, kalikasan at pagpapaunlad ng kakayahan at pamumuno ng mga kabataan. Ang SK Kagawad rin ay naghihikayat sa mga kabataan na makilahok sa mga aktibidad ng barangay at nagsisilbing tagapag-ugnay sa pagitan ng kabataan at ng pamunuan ng barangay. Tungkulin din niyang makinig sa mga suliranin at mungkahi ng kabataan at tumulong sa paghahanap ng mga solusyon para sa ikabubuti ng buong pamayanan. Samantala, ang purok leader ay nagsisilbing tagapag-ugnay sa pagitan ng mga mamamayan sa purok at ng pamunuan ng barangay. Siya ang nag-uulat ng mga suliranin, pangangailangan at hinaing ng mga residente sa barangay kapitan at sangguniang barangay. Tungkulin din niyang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan, pag-organisa ng mga gawain sa purok at paghikayat sa mga mamamayan na makiisa sa mga programa ng barangay para sa ikabubuti ng buong pamayanan. Kilala ba ninyo ang mga namumuno sa inyong pamayanan? Ano ang kanilang mga tungkulin? Bakit sa palagay ninyo, mahalaga na alam natin ang tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan? Mahalaga na alam natin ang tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan dahil sa pamamagitan nito ay nauunawaan natin kung paano pinamamahalaan ang ating barangay at kung sino ang dapat lapitan kapag may problema o pangangailangan. Kapag alam natin ang kanilang mga tungkulin, mas magiging malinaw kung ano ang kanilang pananagutan at kung paano sila makatutulong sa ikabubuti ng lahat. Ngayon, para sa gawain bilang isa, isulat ang tama kung ang pangungusap ay naglalarawan sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan. Unang bilang, ang punong barangay ay nagpapatupad ng mga alituntunin sa pamayanan tulad ng pagtatalaga ng tamang tapunan ng basura. Ang ipinapahayag ba sa pangungusap na ito ay tama o hindi? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, ang sangguniang kabataang chairman ay namumuno sa mga gawain na makatutulong sa mga bata at kabataan sa pamayanan
tulad ng pagkakaroon ng liga ng basketball o volleyball. Ang pahayag ba na ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ang barangay tanod ang dapat na nagliligpit ng kalat ng mga batang naglaro sa playground. Ang pahayag ba na ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-apat, ang barangay kagawad ay tumutulong sa barangay chairman sa pamumuno sa pamayanan katulad na lamang sa pagtatalaga ng mga programa na makatutulong sa mga mamamayan. Ang pahayag ba na ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. At panglima, ang purok leader lamang ang dapat na naglilinis sa mga estero sa pamayanan. Ang pahayag ba na ito ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Para naman sa gawain bilang 2, bilugan ang hindi naglalarawan sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan. Una, nangangalaga sa mga mamamayan. Ito ba ay naglalarawan sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan? May bilog o wala? Tama! Ito ay walang bilog dahil naglalarawan ito sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan. Pangalawang bilang, nagpapanatili ng kaayusan sa oras ng delubyo. Ito ba ay naglalarawan sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan? May bilog o wala? Tama! Ito ay walang bilog dahil naglalarawan ito sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan. Pangatlo, nagpapanatili sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa labas ng paaralan. Ito ba ay naglalarawan sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan? May bilog o wala? Tama! Ito ay walang bilog dahil naglalarawan ito sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan. Pang-apat, nauunang mamili sa mga donasyong damit. Ito ba ay naglalarawan sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan? May bilog o wala? Tama! Ito ay may bilog. Hindi ito naglalarawan sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan. At panglima, naniningil ng pera sa mga mamamayan. Ito ba ay naglalarawan sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan? May bilog o wala? Tama! Ito ay may bilog dahil hindi ito naglalarawan sa tungkulin ng mga namumuno sa pamayanan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!